Pinagpapanggap na airport staff para hindi dumaan sa immigration. Yan po ang ibinulgar ng isang Pinoy na humarap sa pagdinig ng Senado sa isyu ng illegal recruitment. At paniwala ng isang senador, hindi taga Bureau of Immigration ang pangunahing kasabwat ng mga sindikato. Saksi, si Mav Gonzalez. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, may isiniwalat si alias Paulo tungkol sa umano'y kuntsabahan sa Ninoy Aquino International Airport. Habang nakapila ako sa check-in counter, bigla akong tinawagan ng escort. Pinagalitan ako, ba't daw ako pumila sa immigration kasi aalis daw ako bilang empleyado ng airport at hindi bilang OFW o turista. Pinababa niya ako sa arrival area sa Bay 13 at pinagtagpo ulit ako ng assistant ng airport na nagbigay ng ID at damit na susuotin ko. Doon ko lang din napansin na may tatak na ang passport ko na tila galing sa immigration pero di naman talaga ako dumaan ng immigration. Kinutuban na raw si alias Paulo na scam ito, kaya hindi na siya tumuloy. Ayon sa Bureau of Immigration, mula Oktubre, 4 na ang nahuli nilang ganitong modus na pinagpapanggap na staff ng airport ang OFW. Obviously, pinapacheck-in muna yung pasahero. Din pinapalabas, binibigyan ng fake na ID, tinatatakan ang boarding pass. Hindi na po sila dumadaan sa immigration. May daanan po sila using the fake MIA pass na diretso na sila sa departure gate. Hindi lang ang plot thickens, mukhang we've heard this plot before. Para akong nakakaramdam ng deja vu. Mayroon ding sangkot na immigration employees. Para po itong Pastillas Part 2. Pero mas malala at mas mapusok. Pero hindi immigration personnel ang nakikita ni Senador Raffy Tulfo na promotor ng modus. May kasabwat na sindikato sa loob ng MIA na nag-issue po ng process para ma-bypass nila itong immigration. So I don't think may problema tayo sa immigration. I think yung mga taga-MIA personnel na kasabwat ng sindikato. Kinukunan pa namin ng tugon dito ang MIA o Manila International Airport Authority. Sabi naman ng BI, makikipagpulong sila sa airline operators para makatulong ang airlines mahuli ang mga ganitong modus. Humarap din sa pagdinig ang ilang OFW na nabiktima ng human trafficking sa Myanmar. Sila yung mga pinangakuan na magiging call center agent sa Thailand pero ginawang online scammer sa Myanmar. Ipinakita sa pagdinig ang mga pasa at latay ng mga OFW. Kwento ni alias Baby kung ano-anong parusa ang dinaranas nila pag hindi sila nakakascam. 2 buwan na ako ay sinasaktan, sunod-sunod yun. Gigising ako, maiisip ko, papasok na naman ako sa impyerno. Di ako papasok para magtrabaho pero pag kuhatin ako ng mineral water o brickstone. Pag late ka ng ilang minuto at hindi ka pagising, gigisingin ka ng kuryente. Sa ngayon, 47 pa ang Pilipinong naghihintay ng rescue mula sa Myanmar pero nahihirapan ang gobyernong pauwiin sila. Sa area ninyo, kung saan kayo, ma'am, parang nakita niyo, parang no man's land parang walang law and order doon. Kaya naghahanap tayo ng, tulad ng ginawa ninyo po, ng go-betweens para ma-repatriate sila. Pero, yung mga NGOs. Yes, hopefully meron tayong next batch na mapapauwi. Kasi kung funding lang, walang problema sa funding. Sinasaktan po sila doon ng sobra-sobra at baka ibenta din po sila sa ibang kumpanya. Tulad po na nakaranas ng 12 na nakuha niyo po din doon. Sana po matulungan niyo po sila na makauwi dito dahil baka po hindi na po sila makauwi ng buhay pag hindi po sila nakuha agad doon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.